Ngayong gabi sa Cayetano in Action with Boy Abunda. Kwentong kapatid laban sa kapatid. Yan ang maghaharap sa isyung pagkalulong sa alak, pananakit at pang-aabuso ng anak. Tutukan sa case to face. Yung sa kuya ko na naging bisyo niya alak. Yung pag-inom ko, minsan pampalis pagod ko lang ko talaga yun. Sa mga anak niya, sinasabi niya, mamatay na lang kayo. Talaga nakapagbanggit ako ng ganyan minsan. Pag sobrang init ng ulo, lalo na ayaw sumunod sa akin. Cargo ko lahat sila na hindi naman po talaga dapat. Kung na may naibigay silang pagkain, sila na nagpakain. Sana punta yung mga pinagpagurang ko. Ibig sabihin, sa barkada ko lang. Sinasabing life is a journey at kasama parate sa journey ang relationship. So ngayong gabi po, mga relationship pa rin ang titignan natin at mga problema ng dulot nito. Isang kapatid po ang pumunta dito sa atin para dumulog sa kanyang problema na sana'y matulungan ang kanyang nakatatandang kapatid na alagaan, tuunan ng pansin, mabigyan ng atensyon, ika nga at pagmamahal ang mga anak ng kanyang kapatid. So ano ang obligasyon ng isang tatay at paano na ba nangyari sa relasyon nilang magkapatid na galit na ang nagrereklamo si Erwin dahil sa kapabayaan ng kanyang kapatid? Isang ama na pinagdamutan di umano ng karapatang makita ang kanyang mga anak ang dudulog sa CIA upang humingi ng payo. Ano nga ba ang kanyang mga karapatan bilang ama? Yan ang malalaman natin sa Payong Kapatid. Ang hiling ko lang naman po talaga makasama ko si Ben. Simula po silang tinaka sila sa akin yung 17-2020. Pinakita po yung anak ko sa akin January 20. Okay na sana po ako dun yung every punta ko, papakita sa mga anak ko. Pero after nun, di na po nila pinakita yung anak ko. Dito naman sa Payong Kapatid, relationships pa rin ang pag-uusapan natin. Ang relationship ni Ronel sa kanyang asawa, sa pamilya ng kanyang asawa, at yung gusto niyang relationship sa kanyang mga anak. Pero naaapektuhan ito dahil ayaw ng pamilya, ng nanay ng kanyang mga anak na siya'y madalas na bumisita o bumisita pa sa kanyang mga anak. Ang mga anak niya ay bunga ng isang relasyon ng dati niyang partner na hindi sila mag-asawa. So ano ang karapatan ng isang tatay na bumisita, makasama ang kanyang mga anak na kumbaga ay anak sa labas, hindi legitimate children. At mga katanungang legal, bibigyan natin ng kasagutan. Yes or no ang pagpipilian. Abangan! Sa Philippines din po ba, meron din po tayong ganito para po sa mga breastfeeding and working moms? Isa po to sa mga isyung napakalapit kay Ate Pia. Isang isyung pinaglaban niya over the decades na talagang natutulungan ang next generation. I just want to thank you for that, love. It was so important for me and my breastfeeding journey with my kid. As in, it's not easy kasi po, when you're A working mom, ang hirap exactly. po. I'm a passionate breastfeeding advocate and isa yan sa mga unang batas na napapasa ko, yung pag-support natin sa mga breastfeeding moms, yung pag-support ng mga company owners, pag-support ng government. So I'm so excited to talk about it some more. Go! At syempre, nagtatapos po ang ating munting palabas sa isang masayang game, ang Alan Pia Pick, kung saan marami ho ang nag-uuwi ng mga regalo, ng mga premyo, pero wala pong umuuwi na member ng ating audience na walang regalo mula po sa ating mga kaibigan na tumutulong para buuin ang ating palabas. Maraming salamat at sana'y tumutok ho kayo hanggang dulo para kumpleto ika nga ang ating kwentuhan. Narito sina Kuya Alan, Ako po ang inyong Kuya Alan, kakampi nyo sa batas. Ipaglalaban natin ang totoo at yung patas. Ate Pia, Ako naman po ang inyong Ate Pia, kampiyon ng mga kababaihan at kabataan.
handang ipagtanggol ang inyong karapatan. At Tito Boy. Maupay nga gabi yung tanan. Ako po si Boy Agutan. Erwin, anong reklamo mo? Reklamo ko lang po, Tito Boy, yung sa kuya ko na matagal na rin po na panahon na gano'n ang naging bisyo niya alak. Magkasunod ba kayo? Magkasunod po. Panganay po siya. Magkakapatid? Oo. Opo. Tapos pangalawa po ako. 3 taon ang pagitan, di ba? Opo. Oo. Gaano kayo ka-close ng kuya mo? Yung bata kami, medyo close. Pero nung naging binata na po siya, nagsimula na po yung ganung sistema niya sa alak. Hanggang sa nagkaroon po siya ng asawa, nagkaanak, ganun pa rin po yung sistema niya, puro alak. Hindi po siya masyadong nagbago hanggang ngayon. Nag-asawa siya tapos eventually nagkahiwalay. Namatay po yung asawa niya. Namatay Tito ang Boy. kanyang asawa ng TB, tuberculosis. Opo, parang ganun po yung sakit niya. Alam mo ba kung bakit napunta sa pag-iinom ang kuya mo? Wala po akong idea kung bakit, pero addicted na po talaga siya simulat sa po. Nakagis na ko na po siya, umiinom po talaga siya. Sa pagkakaalam mo ngayon, ilang beses siya umiinom sa isang linggo? Sa buong linggo na yun, siguro sa beses na po siya na hindi nakakainom pag wala po siyang pera. Pero kapag ka nakakautang siya kahit 100 man to, iginagas niya pa rin po sa alak. Anong iniinom niya? Pag walang pera, gin. Pero pag may pera, Red Doors po. Pag nakakainom ang kuya mo, ano ang kanyang kilos? Iba po talaga sa mga anak niya. Pinagsasalita niya na kung ano-anong bagay na hindi tama. Katulad, Na sinasabi niya, mamatay na lang kayo para naman may pakinabang ako sa inyo. anong ibig sabihin nun? Yung mamatay na lang kayo para yung kahit paparo, yung abuloy, mapunta sa kanya. Hindi po totoo yan. Hindi po tama Naririnig mo ito. Narinig ko po, tapos nagsusumbong din po lahat po yung mga pamangkin ko sa akin. At pag naririnig mo ito at pag nagsusumbong ang mga pamangkin mo, wala ka bang effort na, kuya, halika nga, usap tayo? Sinasabihan ko po sila, pero dahil nga po sa langon sa ala ko, wala na po sa sawisyo, kami po nagkakaroon ng puro kami ng kurpuntahan po talaga ng magkapatid. Ayoko na lang po umabot kami sa punto na nagkakasakitan. Isang bahay lang kayo nakatira, nasa taas ka, nasa baba ang kuya mo, at kasama mo ang iyong ina. Opo. Nasa akin po sila lahat kasi yung bahay po na yun, Tito Boy, ako po nagpagawa po ng lambong lahat na yun. So lahat, pati ang kuya mo at ang kanyang mga anak. Ang mga anak niya, siya, pati yung mga kapatid ko bunso, pati yung mga pamangkin ko, nasa akin po lahat. Cargo mo lahat sila. Oo, pati yung mga apo ko sa pamangkin, nasa akin din po. Ano ang hanap buhay mo? Mixer po ako ngayon. Sa bake isang shop? bake shop po, oo. Samantala ang kuya, Patayan po ata ng bag. Hindi ko na po talaga siya kinakausap. Pagka may pasasabi po ako, pasasabi ko po sa mama ko, pag nakainom po siya, bubus biyaya po siya. Yung buong sahod niya po ng kisenes na yun, uubusin niya po yung... kumusta ang relasyon ng kuya sa nanay? Parang kami lang din po. So wala kayong pagkakataon na bilang pamilya ay makapag-usap tungkol dito sa problemang ito? Hindi po. Wala po. rin pagkakataon na dinala mo ito sa barangay? Dinala ko po, ilang beses na po. Ang hiling ko lang po sa barangay, Tito Boy, na i-counsel lang si kuya ko para kahit papano, malaman niya yung mali niya o karampatang magiging parusin niya kung sa mga maling bagay na ginagawa niya. Nagkaharap pa kayo ng kuya sa barangay? Nagkaharap po kami one time. Ano ang sabi ng kuya? Nagalit ba siya na ipinabarangay mo? Nagalit ba siya na ang problemang pamilya ay dinala mo doon sa barangay? Tama po kayo, Tito Boy. Ganun yung galit niya sa amin. Nagiging sinasabi niya na pakikialaman ko rin po sila. Pero ang inaano ko lang po, yung mali na nagagawa niya, ayaw niyang tanggapin sa sarili niya na may mali po talaga. Pero ang puso ng iyong reklamo ay yung kanyang kakulangan sa pag-aalaga sa kanyang mga anak. Opo, Tito Boy. Yung... Dahil ang kanyang isang anak doon, si Jeremy, Opo. ay may sakit, pneumonia. Samantala ang kanyang anak na babae, si Janet, ay Si Jan saka si Jane, wala na po, hindi na po umuwi eh. bakit hindi sila umuwi? Dapat maging comfort zone mo yung bahay mo eh. Kasi yun, andun yung pamilya mo. Ang nangyayari po, mas nagiging comfort zone nila yung kalsada. Kung may tama kang ginawa sa anak mo, dapat, yun ang magiging tema na dapat sa'yo tatakbo yung bata, hindi po sa ibang tao. Tito Boy, pagka hindi po siya nakakainom, hindi po siya gumagalaw.
Maghapon lang po talaga siya nakahiga, nakaupo. Wala po silang TV, magkaharap lang po sila ng anak niya may sakit na nagtitinginan na wala po silang ginagawa doon maghapon. Nandun lang po sila. Moral support na lang, emotional support na lang po ginagawa ko sa pamilya ko. Dahil yung financial support, Tito Boy, actually hindi ko siya may bigay ng support. Sabi ko sa kanya, tulungan mo sarili mo. Gusto mo makapag-asawa ka ako, walang babae na gugustuhin na ang kukunin nilang lalaki na alagain. Kumusta ang kalagayan ng pamangkin mo, si Jeremy? Ako, Tito Boy, naawa po ako. Yung darating ako, iyak siya. Medyo talagang hirap po talaga siya. Yung walking hindi na po kaya. Erwin, ano ang pakiusap mo sa Kuya Jeffrey mo? Kaya kuya, sana maisip niya kasi natatakot din po ako para sa kanya. Kasi kung ikaw wala kang ginawang tama sa sarili mo, sino mag-aalaga sa'yo? Kasama mo ngayon yung may sakit. Paano kung ikaw naman magkasakit? Hindi ko na alam kung saan ko ilalagay yung sarili ko. Kasi lahat po sila nakabati sa akin. Susumbong si mama, magsusumbong si pamangkin, magsusumbong si apo, magsusumbong si kuya, si kapatid na babae ko, bunso namin kapatid. Lahat sila magsusumbong sa akin na parang lahat yun, cargo ko lahat sila na hindi naman po talaga dapat. Napapagod ka? Napapagod po, Tito Boy. Totoo po yun. Hindi po ako nagpapakita ng pagod kasi alam po sa sarili ko, malakas ako. Yun po yung nakikita nila sa akin. Sa pagpunta mo dito sa CIA, ano ang gusto mong mangyari? Ma-counseling po siya ng maayos. Tapos malaman niya kung ano yung magiging karampatang parusa niya kung sakasakali man na ipagpatuloy niya yung ganyan. No? Anong dasal mo sa Diyos? Mayayos lang po niya yung buhay niya. Para na lang po sa mga anak niya. Erwin, maraming salamat. Apo. Jeffrey, narinig mo ang reklamo ng iyong kapatid na si Erwin. Ano ang nais mong sabihin? Hindi ko talaga pinabayan yung mga anak ko. Kasi trabaho-bahay lang ko talaga. Minsan talaga naaya talaga ang kaibigan. Pero talaga trabaho-bahay lang. Sa akin sa pamilya, pagpapabaya, hindi talaga. Kasi ako lang talaga solo eh. May magulang kami pero sa kanya ako talaga nakadepende. Asikaso lahat sa kanya. Sa akin wala nag-asikaso. Kaya minsan, nasasaktan ko minsan yung mga anak ko. Uwi akong tanghali, walang sinain, walang pagkain. Ako lang. Saka yung pag-inom ko, minsan pampalis pagod ko lang ko talaga yun. Minsan talaga, Hindi pampalis ng pagod. sumusobra ako sa inom. Yung pagsasabi ko ng masama sa tao, nababanggit ko lang pag mainit ulo ko. Pero hindi naman talaga ako walang yan tao, yung pabayaan ko yung mga anak ko. Hindi ako ganun. Pag gumuwi ako, lagi may bit-bit na pagkain. Saka ayoko talaga sa lahat yung pinangimasukan kami. So Jeff, nasasaktan ka na sinasabi ni Erwin na pinababayaan mo ang iyong mga anak. Hindi ito totoo. Sa trabaho mo, kahit paano, nabibilhan mo ng gamot ang iyong anak na may sakit. Sarili ko talagang pera. Wala lang talagang tumulong sa akin. Buti na may kaibigan ako. Yung may mga dumarating na tulong sa Pero sa pamilya ko, wala naman talaga eh. Kahit tanungin niyo yung anak ko kung may dumating na tulong. So hindi totoo yung sinasabi ni Erwin na Kung sana, kargo niya lahat kayo, isang bahay sana nga lamang. may nasamang kamag-anak ko rito para magpatunay eh. Siguro nagsusumbong sa kanya magulang ko, pero minsan mas marami sinusumbong sa kanya magulang ko tungkol sa kanya dahil pagod na pagod daw sa kanya yung magulang ko, laban ng laba. May tampo ka ba? Buti sila may nag-aalaga. Ako, ang nanay ko naglalaba para sa kanya, lahat ng trabahong bahay. Ako walang nag-aalaga sa akin. Wala naman daw talaga eh. Masama ang loob mo. Minsan nga, nakita ko nagwawasin. Mapasa lang naman kahit isang pantalon lang. Naku, pagod na ako, sasabay ka pa. Ang gagawin ko, kukunin ko yung pantalon ko, iaagis ko ulit sa labahin namin. Permanente ka ba sa trabaho? Oo. So hindi rin totoo na lahat ng sweldo mo ay napupunta sa alak? Hindi naman, marami lang talaga ako minsan utang talaga. Nagkakautang ka dahil? May 5-6 ako saka mga bali o ganyan. Sa amin din naman yun, yung ano ko. Anong mga pinagagamitan mo nung perang inuutang? Pagkain, minsan nga yun, minsan naaya ako. Pero yung ibang utang, Gaano ka kadalas naaya, Jeff? minsan sa isang linggo siguro, mga 3 beses, 2 beses, ganyan. 2-3 beses kang umiinom. Pero hindi naman yung sabi nung kapatid ko araw-araw. Hindi ko Oo, gaano ka kalasing pag nalalasing? Madali ko kasi umalasing. Kaya akala, nakakarami na ako. Pero tinatanggap mo na nakakapagsalita ka ng hindi maganda pag nalalasing Pag galit ka? ko talaga ako, nagsasalita ako masama para magalit talaga sila.
Bakit gusto mong magalit sila? Naiinis ko kasi parang ako lang lagi nakakatanggap ng salita. Kung may tama ang ginawa, wala kang matatanggap na masamang salita. Kaya minsan nagsasalita na rin ako ng yung para masaktan din sila. Nasaan ang mga anak mong babae? Yung isa may asawa na eh. Yung isa, dumadalaw-dalaw. Kasi kung nasaan yung ate niya, nandun din siya. Sabi ko, may asawa na, nandiyan ka pa rin. Minsan nasa akin, papakabit na 1 buwan lang. Tapos mawawala na naman. Sa barkada ko kasi. Pero nasabi mo yung sana mamatay na lang kayo para kumita ako. Talaga nakapagbanggit ako ng ganyan minsan. Pag sobrang init ng ulo ko, lalo na ayaw sumunod sa akin. Pag nawawala ang pagkalasing mo, pinagsisisihan mo yon? Hindi. Pinagsisihan ko naman nun. Kasi naano rin, paano kung magkatotoo. Di ba? Tatakot din ako. Jeffrey, ano ang nais mong sabihin kay Erwin? Anong nais mong sabihin sa nanay mo? Anong nais mong sabihin sa mga anak mo? Okay lang naman tumulong sila sa akin. Kaya lang, sana wag na naman nila isusumbat. Tapos yung akakuin na nila na purt na may naibigay silang pagkain, sila na nagpakain. Sana punta yung mga pinagpagurang ko. Ibig sabihin, sa barkada ko lang. Sa mga anak mo, anong gusto mong sabihin? Natakot nga, parang wala natitira sa akin. Pag may problema sila, nasa akin. Kagaya kung may sakit na yun, nung malakas siya, wala naman talaga siya sa akin. Nasa kaibigan ko siyang kagawad eh. Tapos nung nagkasakit siya, ako nasa kaya sabi ko, ba may pag gumaling ka, kagaya ka na ibang kapatid mo, nagpamilya na, tapos wala na. Wala naman talagang tumutulong sa akin eh. Pero Jeffrey, gusto mo maayos kayo ni Erwin? Gusto mo maayos ang pamilya mo? Gusto ko naman, sana pag may problema, kausapin ako. Kasi ako tumatanggap din naman ako mali. Okay lang pakialaman ako, basta yung tingnan din nila yung ginagawa ko, hindi yung mali ko lang nakikita eh. Siyempre minsan napapagod din ako. Talagang doon lang ako nakakalimot minsan. Pag umiinom ka? Saka yun na naman talaga yung bisyo ko, wala naman akong ibang bisyo, ganyan lang. Jeff, ipagpapatuloy natin ang pag-uusap natin kasama si Kuya Alan at Ate Pia. Pero maraming salamat sa tiwala mo. Maraming salamat. Thank you po. Kami nagbabalik po dito sa Kaytanan Action, face to face. Narito po ang nagrereklamo sa Erwin. Narito naman po ang kanyang kapatid na kanyang inireklamo, si Jeffrey. Ate Pia, Kuya Alan, si Jeffrey at si Erwin. Jeffrey, no? Ginamit mo atang word, doon ka lang nakakalimot. Ano yung mga pains mo? Ano yung hurt mo kaya gusto mong makalimot? Minsan yung anak ko, uwi lang pag gusto, pag ayaw. Doon, pinapakailan mo ko ngayon, di na. Para nasanay na ako na kung kailan lang sila uwi. Dati talagang nag-away pa ako ng magulang kasi wala raw pakialam. Kasi lalaki ko, hindi ko pinapakita na nag-aalala ako. Pero hindi nila alam, umiikot din ako. Akala nila wala akong pakialam sa anak ko. Parang ako lang kasi mag-isa. Kaya parang nasanay na ako na, sige, ako na lang. Sorry, kailangan ko lang tanungin para maintindihan ko talaga sitwasyon mo. So, ang anak mo, 6. 5 na lang ba? Patay na kasi isa. Ilang taon nung namatay yung isa? Magpi-15 no. So sorry for that. Isa ba yun sa parang masyadong mabigat para sa'yo? Mahirap kasi mamatayan ng anak sa asawa. Yun, so yung asawa at yung anak mo, pag may ganong kasakit, hindi ko rin ma-imagine. Let me ask you directly this question. Tingin mo ba, alam mo pa rin kung paanong maging tatay sa kanila? Gusto ko pa rin. Kaya lang, bisa pag nagsasalita na kasi, umiiwas na yung mga anak ko. Pero pag sinabi mo kasi, halimbawa sa susunod na araw na, anak, ayokong may mangyari sa inyo. Yung sinabi mo kanina, baka magkatotoo din yun. Pero alam mong may sugat na yun. Tatay kita, naisip mo yun, na sana mamatay na lang kami. So, kuha mo rin naman, Jeff, na may sugat yun. Tatawid ako sa iyo, Erwin, na kahit tama kayo, pag nasasabi nyo rin kay Jeff yun, nakita mo, Apo. natatanim niya eh. So, yung kahit mali siya, tatanggapin niya. Pero pag madalas, tinatanim niya na, ako na lang parating mali. Wala na akong ginawang tama.
Jeff, gusto kitang tulungan dumating sa punto na nakikita mong may iba ding pwedeng puntahan na one, hindi mo kailangan magtago o makalimot at hindi alak yung solusyon. Talagang may masasakit sa buhay na kailangan nating makalimutan. Kasi pag hindi natin nakalimutan yon, we cannot deal with the pain. Maging conscious lang tayo doon na sa palagay niya, yes, may natutulong minsan, karaniwan wala, pero sinusumbat pa sa'yo. Sa'yo naman, ang dating naman, naawa ka sa mga pamangkin. Sa isang banda, naiintindihan ko, siguro the right word is boundary, Kuya Boy. Naiintindihan ko na pag sinabi mong wag makialam, ang ibig sabihin, wag naman yung parang napakawalang kwenta ng ama. Pero wala namang atang tao na hindi gusto na yung kamag-anak hindi nakikialam. Kasi kaya nga kayo kamag-anak, di ba? Umaasa kami na maraming matutulungan dun sa diskusyon natin ngayon sa kalagayan nyo. Marami hong dumadaan sa ganyan. Idediretso ko na lang sa legal nyo na obligasyon. Klaro kasi yung batas natin na, Jeffrey, ikaw ay may obligasyon sa mga anak mo na alagaan sila. Kahit anong sama ng loob mo sa mundo, kahit anong lungkot mo na nawalan ka ng asawa, nawalan ka ng anak, kanya-kanya tayong bit-bit na problema. Pero yung pagiging tatay o nanay natin, pasa na natin yung buong buhay natin. Tao tayo may emotions tayo, hindi naman tayo robot hindi naman tayo computer. May nararamdaman tayo. Pero ang kailangan iuna parati ang pagiging isang magulang. Dahil hindi naman nila piniling mabuhay. Kayo may kagagawa nun. Bago nyo sabihin na pinapahirapan kayo ng anak nyo, isipin nyo rin kung sino naman yung tinitingnan nila, sino yung tinitingala nila, sino yung magbibigay sa kanila ng inspirasyon. Kayo ho ba'y nakakaramdaman ng pagmamalasakit ng inyong kapatid? Pag sa bahay kami, pag may away kami, hindi naman kami nagkikibuan talaga. Pero ramdam nyo yung malasakit niya. Oo naman, no. Okay lang tumulong. Pero yung sasabihin mo, ikaw na lahat, di naman totoo yun. Ilang oras sa isang linggo ang nawawala sa buhay nyo dahil sa inom na yan? Isipin nyo ho. Siguro mga 5 oras siguro. Kasi wala ko kami day off. Kahit linggo, pumapasok ko talaga ako. O di, kung araw-araw pala pasok nyo, di dapat di kayo kinakapos dahil may sweldo naman pala kayo araw-araw. Maaari kaya, Jeffrey, na yung pananaw mo, iba sa pananaw ng mga anak mo. Yung pananaw mo, mabuti kang ama, pero pananaw ng mga anak mo, di lang naman pera tayo. Yung mapasyal mo kami, yung makamusta mo kami, yung umupo tayo na may pinagkwentuhan, hanggang bitawan mo yung alak, doon ka nakakadena. Hindi mo madidiscover yung ibang pwede mong gawin kasama mga anak mo. Hindi mo madidiscover yung iba mong pangarap. So akala mo nakakalimot ka sa nangyari sa anak mo at asawa mo, pero hindi mo makita sa ngayon, napapabayaan mo yung mga anak mo rin. Ano ba ang ebidensya na yung isang puno ay maayos? Di ba yung bunga? Sorry hindi mo pwedeng sabihin mabuti akong ama dahil may uwi kang pera at pinapakain mo sila. Kasi unang-una, ayaw nilang pumirmi sa'yo at ayaw nilang sumunod sa'yo. Tanungin mo ako, tingin ko ba pwede kang maging napakabuting ama? Oo. Tingin ko mabait kang tao Tingin ko talagang sunod-sunod lang na sobrang sakit ang nangyari sa'yo. Ang problema, tutuloy-tuloy yun pag hindi mo binitawan. So I'll stop there, but if you want to change, if you want to try, gusto mong mangarap, gusto mong tunay na makalimot, nandito kami para tumulong. Dagdag ko na lang, Noy. So yung isang anak mo na nakatira sa'yo, may TB siya, di ba? Ano kalagayan niya? May nakakalakad-lado. Kaya lang, konting hingalo siya. Natapos ba niya yung treatment ng TB? Nagagamutan pa po siya ngayon. Tuloy-tuloy naman. Kasi for public information lang, Kuya Boy, the Philippines is one of the countries na talagang yung TB sa atin, hindi pa talaga natin na-control. And now, the research shows na one reason is, syempre nung una, mahal ang gamot, so ginawa ng gobyerno, libre ng gamot. So anyone watching, be sure yung mahal nyo sa buhay, kino-complete ang course na yon, yung TB Doc program na yan. And libre yon, libre. So pagpunta ka sa health center, dudura lang kayo, ite-testing yung dura nyo, and then pag positive, i-refer kayo dun sa pwedeng magbigay sa inyo nung complete program na yan. Papasalamat ako sa kapatid mo na nag-aalala siya sa'yo. Di man kayo magkasundok. Ang puntos is siya huway, nagmamalasakit. Wala naman sinisingil sa yung kapatid mo Andyan na siya para tumulong. Erwin, I want to honor you na mahal mo pamilya mo,
gusto mong mabuo, gusto mong makatulong. Pero yung advice ko lang, minsan kasi kahit tama, hindi niya gusto marinig yun. Opo, opo. So, umanap ka ng ibang paraan na iba makapagsabi sa kanya kasi nandun na sa kanya na pag ikaw nagsalita, parang Opo. hindi tulong eh. Ang dating sa kanya, tinitira mo siya. And then, Jeffrey, ang gusto kong pag-isipan mo kasi, baka kasi sabihin ng mga manunod, hanggang dyan na lang nga si Jeffrey, paano ka magiging inspirasyon? Lalo sa mga bata ngayon, yung lumaban ka lang, inspirasyon na. So, hindi mo kailangan maging milyonaryo, hindi mo kailangan na ikaw may-ari ng negosyo, hindi mo kailangan maging engineer. Para sa anak mo, ikaw maging inspirasyon. So, ibig sabihin, pag tinignan ka ng anak mo at sabihin, grabe magtrabaho tatay namin. O tatay namin, kahit walang-wala, may kakainin kami. Inspirasyon na yun eh. Pero yung makita nila, nagtatago ka at umiinom ka, yung oras mo nandun kay alak na sa barkada mo, wala sa kanila, hindi nakaka-inspire yun. So kahit anong sabihin mo, pumunta ka sa eskwelahan, bakit tatay ko nagiinuman lang sa kanto? Mag-aral ka, bakit tatay ko umiinom lang? Magkaroon ka ng pangarap, bakit pangarap ng tatay ko uminom lang? So kung sa sarili mo nag-give up ka na, gandito na lang, ito lang enjoy ko, huwag ka naman mag-give up sa mga anak mo. Tingin ko hindi ka masamang tao. Pero yung landas mo, masama. Kailangan mong baguhin yon. Bakit? Hindi lang ikaw tumatawid sa landas mo, sumusunod na yung mga anak mo. So kung sa'yo, okay na yon, ka naman pumayag na dun sumunod yung mga anak mo. Gusto mo ba? Bisitahin ka ng staff namin? Kausapin din yung mga anak mo? Malaman natin, baka naman yung landas nila matulungan pa nating maayos. Bilang pagtatapos lang, masamang loob mo, Jeffrey, na dinala ka ni Erwin dito. Hindi naman. Ang tanong ko naman, Erwin, ano ang nag-udyok sa'yo para pumunta dito sa Cayetano in Action para ireklamo ang iyong kapatid? Kahit kaunting counseling lang, para malaman niya po yung mga nagagawa niya na akala niya tama. Pero sa realidad po ng buhay natin na talagang mali. Kasi ang madalas nakakausap niya po yung mga kainuman niya. Parehas lang din po niya na ganun ang pananaw sa buhay. So hindi po siya totally nakakatulong. Hindi namin hihiwalayan ang inyong kwento. Dadalawin kayo. Kausapin mo rin nanay mo at kapatid mong babae. Pwede bang 1 linggo, 1 buwan? Walang maririnig na masama sa bibig niyo si Jeff. Baka pwede kayong magkamayang bago umalis. Kasi nga, ang feeling ng kapatid mo, wala siyang kasama eh. Nandiyan ka lang naman pala. Diba? Ang feeling ko naman sa'yo, gusto mo talagang tumulong. Tama ba? Opo, opo. Siya naman ang kuya. Maaaring ito umpisa, Jeff. Parati natin sinasabi ito lahat nagagawa ng paraan sa mabuting pag-uusap. Di ba? Maraming salamat. Erwin, Jeff, ito ang aming susunod na kwento. Isang ama. Gusto naman niya maayos ang kanyang karapatan para makita ang kanyang mga anak. Ito ang kanyang inihihingi ng payong kapatid. Matutunghayan po natin ito sa pagbabalik ng... Nagkaroon ng pagkakataon ng magkapatid na sina Erwin at Jeffrey na mag-usap ng masinsinan sa isang hapunang hinandog ng Cayetano in Action with Boy Abunda para sa kanila. Naipamili rin sila ng programa ng mga groceries na iuuwi nila sa kanilang pamilya. Ayoko naman siya makita sa ganung sitwasyon na araw-araw na lumusa sa alak. Ayoko naman po siya makita na ganun. Ngayon, medyo okay na po. Hindi na naman po siya totally nagiinom. Yun ang maganda sa ngayon, sa nangyari. Kasama naman ng kanyang mga pamangkin, anak at apo, nahandugan rin ng programa si Erwin at ang kanilang pamilya ng isang masarap na salo-salo. Ako po, misahe ko po kay Kuya Alan pati kay Ate Pia. Maraming po salamat sa at nabigyan po ako ng pagkakataon na makaharap po sila at nabigyan niyo po kami ng magandang experience po na nagkasama-sama po kami. Ito, pagkakataon po ito na kahit papano na magkaroon kami ng bonding. Samantala, minabuti ng CIA with BA na sorpresang bisitahin si Jeremy kasama si Doktora Vivian Eustaquio para suriin ang kanyang kalagayan. Parang sa sitwasyon niya, parang nahihirapan pa siyang huminga. Parang konting kilos niya, parang hirap siyang huminga. Yun lang yung kondisyon niya, ang hindi maganda. Nung ini-interview ko siya,
regarding dun sa gamutan niya. Ang sagot niya, kasi noon nakakalimutan niya. Kaya ang sinabi ko sa kanya, dapat religiously iinumin niya yon. Hangad ng CIA with BA ang agad na paggaling ni Jeremy at tuloy-tuloy na kapayapaan sa loob ng tahanan ng magkapatid na Erwin at Jeffrey. Masaya po ako na hindi ko po akalain na sa isang message ko lang po dun sa page nyo, nabigyan na agad ako ng pagkakataon na i-ano agad yung problema namin po. Alam mo, talagang tanong, Anika, natanggap mo ba yung sustento ng ibinibigay ng ex mo sa anak mo? Tinatanong pa ba yan? Sa mahal ng bilihin, tsaka hirap ng buhay ngayon. Siyempre, obligasyon ng ex ko na magsusustento sa anak namin. Tama ka dyan. At nako, alam mo, yan nga ang pinagtataka ko eh. Kasi merong isang tatay na gusto niyang gampanan yung responsibilidad niya sa mga anak niya. Pero itong nanay, ayaw tanggapin lahat ng binibigay. Parang sabi, ekis na daw ata sa kanya yung ex niya na yun. For some reason. Hindi siguro na girl na yun para tanggalin ng karapatan yung tatay ng mga anak nila. Galit nga ba talaga? Pero okay, sige, alam nyo guys, ang tanong talaga dito is, ano nga ba talaga ang karapatan ng isang ama sa kanyang mga anak kapag hiwalay na sila nung ina nung mga bata? Right? Diba? Yun yung point of question. Ayoko mag-judge. Alam mo, pag-uusapan natin to sa Payong Kapatid. yan ang pag-uusap. Narito po para humingi ng payong kapatid si Ronelio Ate Pia, Kuya Alan. Good evening po, Ate Bia and Kuya Al. And Tito Boy. Ito na lang po kasi yung yung nakikita ko kung solution para sa aming mag-ama eh. Ang hiling ko lang naman po talaga makasama ko si Len. Simula po nang tinaka sila sa akin, yung 17-2020. Kasi naghihirap po ako, ma'am eh. Ayun po, dati po ako FW, maganda yung buhay ko. So, pinag-resign ko po yung asawa ko para mag-anak kami. Hindi po kami mag-anak, kada bakasyon ko eh. 1 month lang eh. Kasi nabangga po yung tatay ko sa Saudi. Kaya umuwi po ako ng Pilipinas para asikasuhin yung blood money niya. Kasi ako lang po yung surviving legal heirs niya. So, naobliga po akong iwan yung trabaho ko doon at asikasuhin po sa tatay ko. Ngayon po, dito na po ako sa Pilipinas, so yung mga pangarap namin magkaanak po, natupad po yun. Pero marami pong trials bago kami magkaanak. Sinubukan po namin yung Ubando, Bulacan. Nagsayaw po kami doon. Talaga, ako magte-testify po na totoo kasi nagkaanak kami doon, ma'am nung nagsayaw kami. Isa lang po hiling namin, pero binigyan kami ng 2. Okay. Magkasunod siya. Pero pangarap ko dati talaga po, gano'n ng anak na kambal. Parang nasasyahan kasi ako sa barkada ko, nakambal sila. Ngayon, binigyan kami ni Lord ng blessing. Dalawa. Halos magkambal. Isang taon na magkagitan. Yun nga po. Yun po, ang kabuhayan ko po dito nung umuwi ka? for good ako, yung grab car po. Hindi mo na, pangarapin bumalik pa uli doon, ma'am eh. Kasi maganda na po yung kita ng grab Okay dito. na. Opo, yung panahon nun, ma'am. Yun po. Tapos yun nga po, ma'am, siguro mga 2017 to 2020, nagkaroon ako ng problema sa grab car ko. Ang utang ko lagi, 2 months. Bayad ako 1 buwan, tapos matitira isa, tapos papatong ko din 2, bayad na naman. Parang up and down, up and down. Yung yung hinuhulugan mo sa kotse. Opo. So, anong dumating nahila yung auto? Opo. Kaya po, doon na po ako nagipit na wala na yung kabuhayan ko. Pero, nung time po yun, meron po akong motor na talagang hindi ko na ginagamit, nasa sala lang namin. Yun po, naging kabuhayan, naging alternative ko para, kasi 300 pesos lang po natira sa akin nun nung kinuha yung kotse po eh. Tinawag ko po yung barkada kong mekaniko, inayos yung motor ko, kinondisyon niya. Tapos siya po yung nag-repair sa akin. Sumali ka dito sa group ng Cavite na yung parang sa Facebook po, yung Angkas Habal. Last time po yung January 17, yung Taal Volcano, yung may asphalt. Andun po ako bumabiyahe from 11 to 5 a.m. ng daling araw. 11 ngayon, araw na to, 5 a.m. na ako umuwi nun, ma'am. So, ang kinita ko lang nun, 450. So, sabi ko sa kanya, uwi na ako kasi alas 3 na, wala pa ako matumal kasi nag-a-asphalt. 17 ng madaling araw, bumiyahe ako ng madaling araw, may nakuha ako bumiyahe pa ako ng araw na yun,
may sign na sa akin siya na umuwi na ako eh. Natanggal yung tornilyo ng tambutso ko. May sign na parang, uwi ka na. Sabi ko sa kanya, dediretso ko na yung biyahe na to para mamayang gabi, mas marami akong dala, mas malaki. Text ako ng text sa kanya, yung pala, umalis na pala sila ng oras na yon, hindi ko alam, ma'am. Hindi siya nang nakasagot. Wala. So wala kayong malaking away na Wala po kaming malaking away, wala po kuya, nagulat mo talaga eh. Pinakita po yung anak ko sa akin January 20. After 3 days nang mawala yung mga anak ko, tinakas. Ang pinakita po sa akin yung panganay ko. Ngayon yung anak ko po, natingin-tingin sa akin ganun. Kasi 3 days niya po hindi nakita eh. Pinapakita ko po yung video sa tablet. Yung mga video namin, yung mga paano siya nagbabasketball. Kasi tinuro ko magbasketball po yun eh. May ring siya, nagdadunk siyang ganun eh. Sabi ko, ayun, nagdadunk ka. Ayan, ako yan, ikaw yan, nagdadunk ka. Oo, ganun. Kasi gumaganon po yun, pag magdadunk, yung napapanood niya sa NBA, ma'am eh. Ganun. Tapos, 30 minutes lang po pinatagal, inuwan na ng binang ko. Ang mali ko lang po, hindi ko hinatid hanggang pinto. Kasi mahabol yung anak ko eh. Okay na sana po ako dun eh, yung every punta ko, papakita sa mga anak ko. Pero after nun, hindi na po nila pinakita yung anak ko eh. Tapos pagpupunta po ako doon, ang laging katuwiran sa akin, tulog, may sakit. Let me first mention na, syempre, we will give you advice based sa kwento mo. Opo. So gusto ko sabihin, bukas ang programang ito sa partner mo, sa kanyang pamilya. Kasi ang unang titignan kung sinong may karapatan sa custody. Opo. So basta't naghiwalay yung magulang, sinong may custody. And syempre, ang tinitignan talaga dyan, yung interest ng mga bata. Opo. Yung pinakamaganda para sa mga bata. And of course, pag below a certain age, automatically yan sa nanay. Opo. Unless there are very grave reasons. So having said that, hindi mo naman kine-question yung custody sa kanya. Hindi po. Ang kine-question mo, yung karapatan mo na maging bahagi ng buhay nila. Opo. At Doon lang yung po. karapatan mo na makapiling sila. Opo, yun lang po. Na very clear din naman yan. Opo. Na meron kang karapatan sa mga anak mo, kung hindi man sa custody, di ba, to be part of their lives. So, ang diretso kong advice tingin ko sa iyo is, with our lawyers, sumulat ng parang demand letter. Opo. Ika nga, no? I'm using the term loosely, ha? Usually, yung demand letter is utang yan, di ba? But basically, telling her and her family, may karapatan ka, ayaw mo nang umabot sa korte, pero pag umabot sa korte, mapipilitan din magharap, pero hassle sa lahat. Yun nga po, Gagastos ka sa abogado, gagastos sila sa abogado, yung korte, additional tong case sa kanila, etc. And of course, bukas kami, whether to mediate or to help find a solution. Well, sa akin naman, agree ako sa lahat ng sinabi ni Alan. Sana mapanood ito ng partner mo. Ang hindi pagkakasundo, let me make this clear to everyone, ang hindi pagkakasundo ng parents, hindi basihan na hindi makita ng isang magulang yung anak. So kahit na yung ex-partner nyo, ex-husband, ex-wife, di kayo magkasundo, pero naging mabuti naman kayo sa mga anak, then that visitation right is there. Opo. So, Yun lang naman po yung yun lang. Simula po nung umpisa, Ate Pia, yun lang po talaga. Ang limitation lang doon, Ronel, yung reasonable. Yung oras, yung araw, etc. And Opo. tingin ko naman sa'yo, very entrepreneurial ka eh. So tingin ko mag-a-adjust ka naman kung ano ang hingin nila. O pag pinayagan na sila, dito mo ipasyal sa BGC para Opo, sis. bahagi din ang aming syudad sa inyong kwento. Ha? Ronelio, bilang pagtatapos, 20 years from now, mapapanood ito ng iyong mga anak. Ano ang nais mong sabihin sa kanila? Sayon, Kyrie, kung mapapanood nyo to, yung daddy nyo, daddy Ogie nyo, na inilayo kayo sa akin since 2020, hindi tumigil si daddy mo na makasama kayo, makita kayo. Hindi siya tumigil na makapagbigay ng sustento sa inyo kahit yun lang yung kaya niya eh. Yun lang yung kapabilidad niya, yun lang yung inaabot niya, naipon niya. Pero never kayong nakalimutan ng daddy nyo na lahat ng gamit nyo, lahat ng memories nyo na maliit kayo, mula baby, picture, nasa akin lahat eh. Kaya ako nandito sa Kaitanin Action, ito yung magiging kwento ko para sa inyo. Ito yung iwan kong legacy. Lumaban ako para sa inyo. Hindi ako tumigil hanggang huli. Kahit pinagdadamat kayo sa akin, hindi kayo pinapakita. Andito pa rin ako.
Basta mahal na mahal ko kayo sa Irene. Sana paglaki nyo, magkasama-sama tayo. Makasama nyo pa rin ako nung buhay pa ako. Kayo yung happiness ko. Ronelio, maraming salamat. Maraming salamat. And God bless you. Sa ating pagbabalik naman po ay mga katanungan na may kinalaman po sa breastfeeding. Ate Pia, Kuya Alan, yes or no? Sa pagbabalik po ng... Habang nasa proseso ang legal team ng Cayetano in Action sa pagkuha ng detalye sa kaso ni Ronelio, pumunta ang programa sa opisina ng Manila Department of Social Welfare sa Vitas, Tondo para kausapin ang mga kinatawan ng opisina na humahawak sa kaso ni Ronelio. Nang lumapit siya noong 2020 para makakuha ng visitation rights sa kanyang mga anak. Ang mga napag-alaman ng Cayetano team ang siyang dahilan kung bakit hindi naangkop ang tulong na gagawa ang programa ng demand letter for visitation rights para kay Ronelio. Iba ang kwentong nakalap namin kung ano ang nangyari sa kanyang kaso. Upon interview po kay Nanay Catherine, she is a victim of domestic abuse from her former partner po, si Tatay Ronelio. So kahit pregnant daw siya dun sa panganay and then sa pangalawa, sinasaktan siya ni Tatay Ronelio. Through physical, minsan daw hinahampas siya ng kung anong mahawakan ni Tatay. Then hinihila yung damit niya, kahit karga yung anak. During na stay po ni Nanay Catherine dun sa Cavite with Tatay Ronelio po. Kasi si Tatay Ronelio is working as Grab driver. So ang iniiwan niya lang amount is arrange po from 40 pesos to 100 pesos a day, which is yun yung pangkain nilang pamilya po. Bukod sa pananakit at panggigipit sa pera, naging seloso rin daw si Ronelio na naging dahilan para mawala ang kanyang pag-aari na Grab car. Lagi niya pinagsususpetsahan si Catherine na mayroong lalaki actually. May mga kinetext, mga ganyan. Pero actually si Nanay hindi naman ina-allow ni Tatay Ronnie humawak na any phone para magkaroon ng contact dun sa family din niya para magsumbong. And then, most of his time po is nandun lang siya dun sa bahay, binabantayan si Nanay Catherine. According to Miss Catherine, kasi dahil hindi naman po regular yung paglalabas ni Tatay sa pag-grab car, so wala na pambayad or pang-continue dun sa pagbabayad nung kinuha nilang kotse, kaya nahatak po ito. Wala rin daw katotohanang hindi pumapayag si Catherine na bisitahin at magbigay ng sustento sa mga anak ni Ronelio. Una kasi ayaw mo nang ipavisit ni Ma'am Catherine yung mga anak niya doon direct sa bahay. Pero i-allowed po niya that time yung bata na makita ni Tatay through barangay lang po. Para mayroon pong nagba-assist na barangay official during the visit po. Hindi naman po humihingi specific ng any amount like 1,000, 2,000 ganyan si Nanay Catherine. As long as may maibigay lang po si Tatay Ronnie dun sa bata, either goods or amount, okay na po yun kay Nanay Catherine. Pero basta lang po tuloy-tuloy. Kaso si Tatay Ronnie lang po yung hindi na nag-continue ng support doon sa mga bata. So bilang solo parent po, and maganda naman po yung trabaho niya that time. So, okay lang naman sa kanya kahit siya na lang daw po yung mag-support sa mga bata. Kaysa naman po, humingi siya ng tulong pa kay Tatay Ronnie. Mabigat ang dahilan kung bakit daw sa ngayon ay tutol si Catherine na makasama ni Ronelio ang mga bata. One time po, nagkwento po yung teacher dun sa school sa kanya na nakita yung bata na parang kinakabahan or natatakot nung nakita yung tatay na nag-visit doon. And then dun sa assessment po na nakita ng psychiatrist is meron niyang trauma yung bata. Kasi during counseling ata parang medyo late development yung bata po actually. And then ang pagkakaano nung doktor, isang unang naalala niyang incident is nung binato ni tatay ng bola si Nanay Catherine. Ayon kay Miss Ella, kung mahal talaga ni Ronelio ang mga anak niya, ang kapakanan ng mga bata ang dapat pairalin niya. As a social worker po, I will not allow na po na ma-visit ni tatay po. Knowing na may abuse na rin na nangyari kay nanay, domestic abuse, and then may trauma po yung bata. So kung makikita pa rin ng bata yung tatay, which is mangyayari pa rin, is magre-reminisce lang or maalala lang din ng bata yung mga nangyari doon na ginawa ni tatay sa nanay niya. Kasi mas makakatulong sana kung
hindi muna makita ng bata yung tatay while ongoing po yung session na sa psychiatrist. Kay Tatay Ronelio po, hindi naman natin maiaalis sa kanya ang pagiging tatay. So pwede naman pong magbago siya, pansarili muna niya, ayusin niya yung buhay niya para mapatunayan niya sa anak niya, deserve niya maging tatay sa kanila po. Cayetano in Action with Boy Abunda would like to thank Siomai King, ang hari ng siomai. JC Organic Barley, live healthy, choose good life. And Seimada from La Luna Cafe. Come home to a delicious tradition. We're located at 103 ML Quezon Avenue, Hagonoy, Taguig. 7. Visit at B6, Bonifacio High Street, BGC, Taguig. Kami nagbabalik po dito sa Cayetano in Action. Yes or no? Ate Pia, Kuya Alan, narito po ang ating mga katanungan. Let's go to the first one. Ate Pia, Kuya Alan, so nabasa ko po sa Instagram na for the first time ever sa Olympics, magkakaroon daw po ng breastfeeding room para sa mga nursing mothers natin na Olympians. So ang question ko po is, sa Philippines din po ba, meron din po tayong ganito para po sa mga breastfeeding and working moms? Yes or no? Yes. I love that question. Actually, huli na ang Olympics. Tayo sa Pilipinas, 2009 pa lang, we passed a law, and it's proudly my law, wherein ginawa nating batas na kailangan ang mga private and public companies, institutions, provide for these breastfeeding or lactation rooms. Kasi it's more common na ang working mom, hindi naman common na dala mo yung baby mo pero magpapump ka. So I passed that law in 2009, way before the Olympics. Maraming salamat. Ang pangalawang katanungan. Ate Pia, Kuya Alan, isa po akong breastfeeding mom and araw-araw na po akong pumapasok sa work. Ngayon po, gusto ko po sana na habang nasa work, makapag-pump pa rin po ako, pero nahihiya po ako kasi baka kung ano pong isipin nilang ginagawa ko. Ang tanong ko po, pwede po ba na mag-take ako ng break from work para kahit po paano makapag-pump po ako ng breast milk? Yes or no? Yes. Nasa batas yan. As Ate Pia said, chinampion niya yan. Sa batas, you can take that break. And if I can address yung sinabing nahiya ka, si Ate also addressed that. Kung mapapanood niyo yung videos o yung records noon, Kuya Boy, kasi minsan yung... It's much better now, but way back, maraming male chauvinism. So just talking about it, maraming off na jokes. And then, yun nga, yung addressing lang na, huwag ka mahiya. Di ba? I mean, sino ba nagpapalaki sa real men? Di ba yung nanay din nila? O ano ba yung best para sa kanila? Hindi ba yung breast milk? No? So, part of fighting a bad culture is having a good counterculture. Meron pa po pala akong follow-up question. Meron po bang nakasaad na limitation sa oras para po sa break period na ito for breastfeeding moms? Yes. So, sinagot nga ni Alan na you are entitled to that break, right? So, nung ginawa ko yung batas na yan, syempre, binase ko yan doon sa experience ko sa ibang mga nanay kung gaano, how much time do you need para magpa-breastfeed. So, ang successful breastfeeding is based on demand. The more na magdede yung baby, the more na magpo-produce ang milk para kayong clockwork ng baby mo. And normally yan, minsan wala pang 1 hour, dedede ulit. Minsan 2 hours. Pag maliit pa yung baby, mahaba na yung 3 hours. Masayang-masaya na ako as a mother na, ay, may matatapos ako, may magagawa ako pag umabot ng 3 hours. So, pagbalik mo sa work, sana ang gusto kong makuha ko as a mother. But by the time I made the law, by the way, hindi na ako nagbe-breastfeed, malalaki na yung mga anak ko noon. So this is from experience. Gusto ko sana, kung ano dapat talaga yung oras na kailangan ng nanay, syempre, for it to be effective. But, lawmaking, just like anything is in life, is a process of negotiation. Ang mga companies naman, ang mga employer, aangal naman sila kung sasabihin kung bigyan mo ng 2 hours yan para mag-pump ng milk, no? Aangal naman sila.
And paid yan eh, di ba? And paid ha, by the way, paid. Kasi nga, ang unang sasabihin, di sige, gawin mo anong gusto mong gawin, pero babawas namin. So, hindi, dapat paid yan. Kasi kalokohan naman yon if the work environment cannot support a breastfeeding mother. So, it's paid. It's 40 minutes. In addition to, so, imbis na kumain ako ng maayos, magpapump din ako bago kumain ng lunch. So, if I add lunch break, and then itong 40 minutes, and then for many Filipino companies naman, meron din merienda break, medyo okay naman. But I have to admit, as a breastfeeding mother, medyo maiksi yan. And I would hope that in due time, maybe ngayon ang panahon, dahil 2009 ko pa ito napasa, madagdagan naman. Kasi medyo hirap, pero makakasurvive naman. So 40 minutes ang paid break on top of your usual breaks to eat. Maraming salamat po. Maraming salamat. Kuya Alan, Ate Tia, napansin ko po nung nanganak ako na pagkapanganak ko ay sandali lang dinala si baby sa nursery. Pagkatapos, kasama ko na kaagad sa kwarto ko. So, yung mom ko po, napansin niya po kasi yun and sabi niya na hindi naman po ganun dati. So my question is po, may batas po ba tayo na nag-uutos nito? Yes or no? Yes. This is originally the rooming-in law of the late Senator Ed Angara, na tatay ng ating bagong Secretary, Sunny Angara. Congratulations, by the way, Secretary Sunny Angara. We're very proud of you, our colleague. Parang kapatid ko po yan. And his father authored that rooming-in law, which years later, nung ako na maging senator at ang classmate ko pa nun sa Senate is the father, gumawa naman ako nitong breastfeeding promotions and he taught me a lesson in lawmaking. Sabi niya, Pia, may batas ako, rooming-in. They are related. So, i-amend mo ngayon yung batas ko, hindi yung gagawa ka lang ng bago. It's just a process that I learned from one of the great senators. No? So, kanya yung rooming in, tapos dinagdag ko ngayon dito. So, rooming in law is now what you're talking about, na pagkapanganak mo, automatic yan, ibigay ang baby sa nanay. Why? Because yun yung bonding na nagpro-promote ng natural breastfeeding. Kasi pagkatabi mo, it's amazing. Alam mo, may studies na ang baby medyo malabo ang pananaw. Malabo ang paningin, no? There's studies that really showed us for months, malabo yan. Pero gagapangin niya ang dede ng mami niya. Thank you po. Panglimang katanungan. Kuya Alan, Ate Pia, matagal na po kasi ako nagtataka dahil wala po akong nakikitang commercial about sa infant formula. Eh, sinabi po ng mama ko, ipinagbabawal daw po ito. Tama po ba? Yes or no? Ako naman nagtataka na pinapanood mo talaga yung mga commercial, ha? Yung mga iba, talagang gustong bilisan yung commercial o kaya CR break habang may commercial, pero napansin mo talaga yon. Yes, pinagbabawal talaga. Kasi di ba yung basis talaga ng ads or commercial advertising, dapat may truth in advertising. Pero there are certain things that you cannot advertise without having a small lie. For example nga yung sa breast milk. Kahit ano sabihin mo, it's best for babies. So kung ipapakita mo yung commercial ng isang gatas na ito best, kahit na meron kang 5 seconds na breast milk, it's still best for, malilin lang mo pa rin ang tao eh. Yun. So may mga advertising talaga na dapat ipagbawal precisely because it will not present the real truth to you. And the real truth in this topic is that the breast milk is still the best for babies and best for all of us. No? Maraming salamat. Ang dami-dami na naman nating natutunan sa yes or no sa ating pagbabalik. Marami pa tayong mapapanalunan. Dahil ilan sa atin sa studio audience ay mananalo ng 2,000, 3,000, 5,000, and 10,000 pesos. Sa Alan Pia Pick, lahat yan magaganap sa pagbabalik na... Kami nagbabalik po dito sa Kayetan in Action. Alan Pia Pick, handa na ba kayo? Tayo lahat. Let's begin the game. In 3, 2, 1, go! Alan Pia Pick! Alan Pia Pick! Alan Pia Pick! Alan Pia Pick! Okay.
Sige. In 3, 2, 1, go! Girlie, pagbutihan mo. Pag ika'y nanalo, may 10,000 pesos ka. Pag hindi naman, may pagkakataon ka pa rin makapagpaikot ng ruleta. Kung saan pwede ka manalo ng 2, 3, 5, or 10,000 pesos. Okay? In 3, 2, 1, go! Nanalo ka! Congratulations! Congratulations! Maraming salamat. Okay, handa ka na. Mahihain silang dalawa bigla. In 3, 2, 1, go! Anong iniisip mo ngayon? Okay. 3, 2, 1, go! Maraming salamat. Maraming salamat sa ating mga sponsors dahil lahat tayo uuwi na may regalo. Maraming salamat. Isang palabas na naman ang nabuo natin ngayong gabi. Talking about reactions, you don't control someone's action to you, but you control the reaction. So yun ang aking insight dito sa magkapatid na parehong maganda intensyon, pero they're hearing different things, di ba? So ang dating kay Jeffrey, pinapakailaman siya. Ang dating naman kay Erwin, nagmamalasakit siya. Ang dating kay Erwin, tumutulong siya. Ang dating kay Jeffrey, nilalait o sinusumbatan siya. So, siguro konting reflection. You know, just think na kay Jeffrey, kung hinga na malalim na, maganda namang intensyon ng nanay ko, nung kapatid ko. Diba? I-control ko na lang yung reaction ko sa kanya. Diba? Ganun din si Erwin na parang, hindi ako pinapakinggan ni Jeffrey. Kung hindi, hirap na hirap siya. So, ang kailangan pala ni Jeffrey, hindi advice pero tulong. There's so many things we want to change, but let's start with our reaction to yung nakikita natin, lalo kung tingin natin mali. Ate Pia? Well, doon naman sa payong kapatid, no? We are grateful yung ating mga guests dito na share nila yung buhay nila kapag bigay kami ng advice. But remember with payong kapatid, we only hear one side. So, yung payo natin is based dun sa naririnig natin na side na yun. And of course, ang general rule nga natin is that may visitation rights naman talaga ang kahit sinong magulang. But there's also another side. And kung may ibang kwento na hindi natin alam, katulad nung nabanggit natin na may pananakit pala or something, di ko alam yan. Kung meron man, may konting aligasyon na ganon, pero wala yung kabila, kaya hindi clear sa atin, then possible yun na hindi magbigay ang rights na yun. So, when we share this word of sa ating mga viewers, no, use it dun sa legal concepts na ine-explain namin, but sometimes may mga very detailed differences ang mga sitwasyon, but we still hope na makinabang kayo dun sa mga prinsipyo ng batas na pinapaliwanag namin. Take away ko naman dun sa ating face-to-face, pag nasanay na tayo sa isang bersyon ng kwento at dinidikitan natin yung pinaniniwalaan natin, ang hirap baguhin. Ito yan. Kaya importante na nakikinig tayo, importante na yung sinasabi natin parati na may intervention, isang tao na iginagalang, may isang taong mahal mo na nagsasabing, dahan-dahan, medyo hindi na tama ang iyong ginagawa. Sa yes or no naman, ang dami kong natutunan kanina doon sa breastfeeding questions. Kaya maraming salamat, Ate Pia. Maraming salamat, Senator Angara. I know you're in heaven. And imagine ay nabuo yung aking pagkaunawa ngayon. Amazing. Diba? Even somebody like Kuya Boy na napakatalino, lahat ng araw-araw, dami nakakausap na klaseng tao, nagbabasa ng libro. It's so nice, no, na we can still learn something new every day. Yeah. Sa inyong lahat, maraming Simpleng paalala ng aming yumaong ama na inuulit-ulit ko sa katapusan ng ating programang Huwag Magpaapi, Alamin ng Batas. Kung may legal na kaalaman, mas mailalaban ang ating karapatan. Doon ho tayo sa tama. Dahil sa batas, wala ho tayong kawala. Maraming salamat. Kita-kita tayo muli next week. Dito lamang po sa